Hello mga kumarites, dahil sobrang samaan na nga po talaga ng pakiramdam ko after ko maligo at gusto kong mapawisan, kaya naman ako ay mag-general cleaning dito sa taas namin. Nakaramdam nga po ako ng lamig after kong maligo at parang nag-chill ako ng kaunti. Kaya bago umuwi si Jowa ay nakapaglinis na nga po ako sa baba at nagkalkal na nga po ako ng mga kalat. Dahil baka nga po magsawa na kayo sa itsura ng bahay namin sa baba, kaya dito naman sa taas. Nagdala nga po muna ako ng pandilig dito ng halaman dahil alam nyo naman sobrang init nga po ng panahon at natutuyo talaga yung kanilang mga lupa. Naisip ko na nga pong sungkitin yung mga nakasampay dahil bala ko na nga pong tupiin yung aking mga tupiin. Dahil tuwing Sabado at Linggo nga po ako nag-asikaso dito sa taas ng mga tupiin. Pero para nga po ako ay pagpawisan, kaya gagawin ko na nga po siya ngayon. Sais pa nga lang po ito ng hapon, kaya kung mapapansin nyo nga po ay maliwanag pa yung langit. Pero medyo madilim na nga rin po, parang nag-aagaw nga po yung dilim at yung liwanag. Kaya nga ako ni Jowa na pumunta ng palengke, pero sabi ko nga siya na lang mamalengke. At si Sian nga po yung magbabantay ng aming munting tindahan. Dahil nilalamig nga po ako sa ihip ng hangin. O diba automatic talaga pagbasa yung kamay natin at sa short talaga yung punas natin. Kaya ayan, at inuumpisahan ko na nga pong magsungkit kumarites, kaso sobrang taas talaga nitong aming sampayan. Pero carry lang naman kumarites dahil sa dulo nga lang po ako nahihirapang magsungkit. Sa uli ko na nga po itong hiniram na bag namin dahil nasira nga po yung bag ni Kuya Sian. Syempre kailangan mo ng labhan bago isauli para naman hindi nakakahiya. Kasi feeling ko nga kumarites kung ihihiga ko nga itong sama ng aking pakiramdam ay lalo nga po itong lalala. Pagka-uwi nga ni Jowa, ang sabi ko sa kanya ay masama nga po yung pakiramdam ko. Kung madaling araw pa nga niya napansin na mainit nga daw po yung singaw ng aking katawan. Kaya pala nung bumangon ako kaninang umaga ay masakit nga po yung buong katawan ko. Ayan, kung makita nyo, nahulog nga po yung ilaw, kaya pinaayos ko kay Jowa. Nagkailaw na nga rin po dito sa taas. Ako lang ba kumarites na kahit masama yung pakiramdam ay kilos pa rin ang kilos? Feeling ko nga ay matutuloy talaga yung aking sinat pag hindi nga po ako kumilos. Yung makikita ko sa paligid ay puro gawaing bahay, mga kalat na hindi naligpit at saka mga damit na hindi natupi. Kaya naman todo papawis nga po ako. Nga po ay mga sinampay ko kaninang umaga dahil sa sobrang init nga po, kaya natuyo na. Sama ko na nga po ito sa pagtupi sa mga tinanggal ko kaninang umaga dito. Para mapagpawisan na ako matatapos ko pa yung aking gawain. Ayan, at padilim na nga po siya talaga. Umpisa nga po muna akong magligpit sa mga nakalagay dito sa aming upuan. Iyon nga po yung mga ginamit ng mama ko nung nakitulog sila dito kagabi. Pinalik ko nga lang po sila sa kanilang mga pwesto. Dalan ko na nga rin po ng mga hanger para maumpisahan ko ng tupiin. Unti pa lang ito kumarites dahil nung Linggo pa nga lang po ito. Diba hindi na paaabutin ng Sabado, himala. Habang ako nga po ay kumikilos dyan ay hindi talaga ako nagbubukas ng electric pan. Abay, kahit masama yung pakiramdam ko kumarites, hindi pa rin talaga nawawala yung hilig ko sa pagkain. Naman paano tayo mga ngayayat nito? Madami-dami na rin ang nagsasabi sa akin na ako nga po ay tumataba. Tapos ko kasing gumawa ng gawaing bahay, nakakaramdam talaga ako ng gutom, kaya naman ako ay kumakain. Ipinahatid ko nga muna yung bag kumarites para maisauli na. Ililigpit ko nga lang po muna itong mga hanger, pinagsasama-sama ko na nga po yung mga kulay puti para may mapaglalagyan nga po ako ng aking mga tinupi. Ganito kadami yung ginagawa ko kumarites sa loob ng bahay namin, kaya wala na rin talaga akong time makipagmarites. Ano ko ba nakakaya na hindi nga po lumabas ng bahay maliban na lang pag nagro-grocery? Labas din naman ako minsan pero sa harap lang ng tindahan namin dahil syempre nagbabantay pa rin ako ng tindahan. Tapos yung tipong paglabas mo lang ay meron ka agad bumili, kaya ayun, tinamad na namang lumabas. Noon kasi ang madalas na nangyayari sa akin. O diba nakakatuwa na kaunti lang yung tupiin ko ngayon. Madalas talaga ay puno itong aming sopa sa aking mga tupiin. Dahil minsan ay inaabutan pa ng 2 linggo bago ko natutupi. Pero okay lang naman kung hindi natin nagagawa kaagad yung ating mga gawaing bahay. Dahil busy nga po tayo mag-asikaso ng ating mga anak. O di kaya busy mag-alaga. Dahil malalaki na nga po yung mga anak ko ay hindi na nga po masyadong alagain, kaya puro nga po ako gawaing bahay. Pero nung maliliit pa nga po sila ay talaga naman yung bahay namin ay madalas makalat. Dahil minsan ay hindi talaga ako nakakakilos, lalo na nga po yung bunso ko ay breastfeed. Pero buti na lang si Jowa ay hindi nga po nagrereklamo pag nauwi nga pong makalat yung bahay namin. Kaya minsan siya na nga po yung kusang naglilinis. Nakita niya nga pong may hugasan ay hinuhugasan niya na rin ng kusa. Pero ngayon na medyo malalaki na nga po yung mga anak ko ay bumabawi na nga po ako dito sa aming gawaing bahay. Dahil syempre siya nga rin po yung nagtatrabaho at nakakapagod din naman talaga sa trabaho. Doon na nga po ang construction. Pero siya po talaga ang naglalaban ng damit namin kumarites, kaya ako nga po ang taga-ayos at taga-tupi at taga-sampay na rin. Pero pag nakikita niya nga po akong marami akong tinutupi ay kusa niya na nga pong inaayos yung mga damit sa damitan nila. Ganoon naman talaga dapat kumarites, tulungan lang sa bawat gawain. Dahil lahat naman tayo nakakaramdam ng pagod kahit wala nga po tayong trabaho at nasa loob lang ng bahay. At sila ay nakakaramdam din ng pagod sa trabaho nila, kaya minsan ay kailangan din magpahinga. Kaya kailangan paglutuan ng ulam. Dati nga po si Jowa ay sobrang payat niyan sa mga nakakakilala nga sa kanya. Ibang iba talaga yung itsura niya ngayon sa dati. Parehas talaga kaming nag-evolve ng aming mga pangangatawan. Kasi talaga kumarites ay chubby na, nasobrahan
lang talaga ngayon. Bago ko nga ilagay yung mga natupi kong damit ay inayos ko muna yung damitan nila, kaya tingnan nyo naman sobrang kalat ulit. Ay, hindi lalong kumalat ay inayos ko nga muna yung mga dating nakatupi. Bago ko nga po ilagay yung mga damit nila dito. Wala talagang takip itong damitan nila kumarites dahil recycled nga lang po ito galing sa patapon ng kapitbahay namin. Anong paraan ni Jowa at ginawang damitan ng mga bata. Dati ko itong damitan kumarites, meron lang nagbigay sa amin na drawer. Kulay pink nga po iyon, kaya tinakpan ko lang din ng wallpaper para maging puti. So ayan, at pwede ko na nga pong iayos yung mga damit nila dahil naayos ko na nga rin po iyon. Sa ito sa mabilis kumalat sa loob ng isang bahay ang damitan. Kaya hanggat maaari ay inaagapan ko na talaga. Lalo na nga po yung mga damit ng mga bata. Katan pala ako ni Jowa ng kape kumarites. Pero tatapusin ko nga muna itong mga damit para nga po mainom ko na yung kape. Ilalagay ko lang sila sa kanilang mga lagayan. Sabi na nga rin po ito at nakakaramdam na rin talaga ako ng gutom. Ako yung damitan na ibinigay sa amin na nilagyan ko lang ng wallpaper at hindi pa nga natapos hanggang loob. Dahil tingnan nyo naman yung isang drawer nga po dyan ay kulay pink pa. Tapos ko nang ligpitin, next ko nga pong ginawa ay nagkape na muna. Nag-reply nga po muna ako sa mga comment at syempre sa message. Ayan, balik na naman nga po ako sa paglilinis kumarites. Dahil hindi ko talaga gusto yung bag na nakalagay dito kaya tinanggal ko na muna. Lipat ko nga po ng lagayan. Nasan ko nga lang po yung bag dahil napansin ko nga po ay sobrang alikabok na. Lalo nga po ito sa akin ni mama nung ako nga po ay nag-birthday. Pero dahil hindi nga po ako umaalis kumarites ng bahay ay hindi ko nga po ito masyado nagagamit. Pero syempre kailangan nating ingatan ang mga bigay lang sa atin. Dahil lahat nga po ng ginagamit kong bag ay mga bigay lang iyo. Ito naman nga po ang aayusin ko kumarites. Ito nga po yung dating damitan ni Jowa. Al namin ito doon sa higaan namin para nga po maging maaliwalas na yung higaan namin. Pero yung pinakaibabaw nga po nito ay natamaan ng mga welding kaya naman pumangit na. Bala ko nga po siyang lagyan na lang ng wallpaper uli. Yung mga lagayan kasi ng mga laruan ng bata ay hindi pa ako nakakabili ng storage na kulay puti. Kaya naman nakalagay muna sa karton. Kaya naman nga po ng mga nakakala. Bago ko nga po dikitan ng wallpaper ay winalisan ko na muna at pupunasan ko nga po iyan. Yan pala yung tira pa naming vinyl na inilagay namin doon sa hagdanan. Meron pa. Sabi nga lang po namin para kung may masira ay meron kaming pamalit. Ayan, at nagwalis na nga po ako kumarites dahil bala ko nga pong punasan yung sahig dito. Ahin ko nga lang po muna itong pagdidikit ng wallpaper para maipwesto ko na nga po at malinis ko na nga po yung lagayan. Nagsukat nga lang po ako ng kasya niya dyan dahil tingnan nyo naman kung gano'n na nga po kapangit yung ibabaw nito. Ito nga po ay bigay lang din naman sa pinagtrabahoan nga ni Jowa dati. Tapon na nga po ito pero inuwi niya na nga lang po dito sa bahay namin. O diba yung mga patapon ng ibang tao ay pwede pang mapakinabangan? Kailangan lang talaga lagyan ng wallpaper dahil hindi na nga po maganda yung pinakalabas niya. Dugtungan nito kumarites ay yung salamin na nakalagay doon sa baba namin. Vanity nga po ito. Yung butas nga po sa likod nito ay tinakpan lang ni Jowa ng plywood. Umpisahan ko na naman nga pong maglinis. Ito nga po yung dating lagayan namin ng mga kawali pero nagpa-DIY na nga po ako ng lagayan kaya naisip ko nga pong lagyan na lang ng mga bag. Syempre binili natin ito ay kailangan nating pakinabangan. Ayan kumarites na kulay itim ay bigay lang din sa akin ng lolo ko. Tap niya sa kalakal niya. Higaan naman namin ay walang kalat dahil madalas ko nga pong nililigpit. Tapon ko na nga po yung mga box na hindi naman kailangan. At kumalat pa nga po yung mga tester ng aking pabango. Dahil hanggang ngayon ay nagtitinda pa rin talaga ako ng pabango. Konti na nga lang po yung kalat kumarites at malapit na nga po akong matapos maglinis dito. Ako talagang nag-iipon ng mga box kumarites dahil pampasikip nga lang po iyan. Kaya hanggat maaari ay tinatapon ko pero syempre tinitingnan ko muna kung pwede na ngang itapon. Ibinalik ko nga lang po sa ilalim yung kanilang mga laruan para nga po mailigpit na. Ayan, at isang box nga po ng basura yung nakuha ko din. Hindi nga pwedeng itapon itong mga iba nilang laruan dahil naglalaro pa nga rin po sila. O diba ang aliwalas na naman ng taas namin kumarites? Ayos ko nga lang po yung pagwawalis dahil maglalagay nga po ako ng downy para mapunasan nga po itong sahig namin. Abay, kahit wala nga pong madalas tao dito, madalas naman silang naglalaro. Minsan pag umakyat ka dito yung mga laruan, yung mga nakakalat dito at syempre yung tupiin ko nga. Ayan, at uumpisahan ko na nga munang magpunas. Downy lang talaga yung pinampupunas ko sa sahig namin para naman maging mabango. Nararamdaman ko na rin talaga yung pawis ko dyan kumarites pero syempre tuloy-tuloy lang sa paglinis dahil naumpisahan ko na. Pasok ko nga lang po ito sa sahig namin kagaya ng ginagawa namin dati sa probinsya nung maliliit pa kami. Sanay na sanay nga po ako magganito kumarites dahil hindi naman uso dati yung map. At syempre wala naman tayong map kumarites kaya ayan, gamitin natin ang paa. Effective din naman yan kumarites dahil yan nga po yung madalas kong ginagawa. Kayo ba kumarites ay naranasan nyo rin maglampaso ng sahig sa inyong mga probinsya nung maliliit pa kayo? So pa kaya ngayon ang gamitin ang lampaso para sa sahig? Abay, dati nag-aaway pa nga kami ng kapatid ko dahil dalawa lang kami kung sino nga po ang maglalampaso. Ilang pa nga po namin yung tabla at hinahati namin sa dalawa para pantay.
Ayan, nakapagtapos na nga po akong magpunas. Pagan ko nga po yung basahan na ilalagay ko dito para nga po matanggal naman yung alikabok. Kakatuwa lang ko Marites na pinagpawisan na nga po ako ay nakalinis pa ako ng bahay namin. Siyempre tuloy-tuloy pa rin dahil hindi pa nga po ako tapos. Babawasan ko nga rin po ng alikabok doon sa higaan namin. Pinagpag ko nga lang po yung unan dito para naman maayos ng tingnan. Tara at mag-mini tour tayo dito sa aming munting bahay sa taas. Alam ko naman na memorize nyo na nga po ito dahil halos araw-araw nga po ito yung pinapakita ko. Ito nga po yung pinakaupuan namin dito sa taas at syempre yung bintana namin at yung terrace. Pintuan, tapos may drawer dyan na nakalagay. At ito nga po ay pwede ring study table. Yan nga rin po yung laruan nila sa ilalim at yung damitan ko. Taas ay mayroon dyan mga abubot. Pag ikot mo ay makikita mo agad yung higaan namin at doon din sa taas. Tapos yung damitan nila. O diba ang liit lang ng bahay namin Kumarites? Yung may kortina nga po dyan, ang next nyan ay aming hagdanan. Syempre tagusan lang ito Kumarites. Ayan nga po yung higaan namin ni Jowa. At sa tabi naman nito ay hagdanan na namin. Yung nga po na yan ay drawer ni Jowa at yun nga po yung sapatosan namin ay hindi pa naaayo. Ito ka nga po sa hagdanan ay makikita mo na yung aming tindahan. Maliit lang talaga itong bahay namin Kumarites, malaki lang siya sa video tingnan. May paharang nga po dyan na pahalaman at yan na nga po yung aming tindahan. Yan nga po yung nagbabantay. Ayan nga po yung itsura pag nakasara yung pinto. Salamat sa panonood Kumarites. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.